guys, MUX. And so merong check engine. So suwanan ko na, balikan ko na lang. yan, so yung tinakbo guys mga nasa 74,000 na. Yan, so lumitaw yung check engine. MUX to. So ito yung code nya, P1404. So search natin guys sa Google, EGR siya. So kailangan na linisan muna natin yung EGR dahil baka mamaya barado na yung carbon. So yun lang muna yung pinaka basic na gagawin natin. Pagka lumitaw ulit, obserbahan natin. Pagka lumitaw ulit, so doon na tayo magpapalit ng EGR. Yan. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano maglinis ito, tapos kung paano baklasin. Yan. Yan guys, so ito yung EGR nya. Ito yung babaklasin natin. So isa, yan yung pangalawa. Tapos guys, dito meron pa. So medyo masikip lang. So tanggalin muna na to. Medyo makunat. Yan. Tapos tatanggalin na to. Ano yan? 74. Hindi na nag-iimik. So medyo masikip lang yan, kaya kailangan nyo lang ng 3/8 na pantanggal ratchet, tapos yung ano nya, socket. Yan. Guys, bali tatlong piraso dito sa linya na to, tapos isa naman dun sa likod. Yan guys, kung makikita nyo, so makapal na rin yung carbon nya. So lilinisan muna natin to, tapos ikakabit, tapos subukan natin i-reset kung talagang magpipermanente na mawawala. Yan. So dito na guys, tinanggal ko na yung 4 na screw bolt nya. So ito, so punong-puno ng carbon. Ito rin. So subukan nating tanggalin to guys. So talagang matigas, dapat malambot lang to, itong ano na to. Yan sumasabit siya. So mangyari nito dahil nahihirapan tayo magtanggal nito, so tatanggalin lang natin to para maibagsak yung valve nya, tapos saka natin
lilinisan. Yan. Okay. Yan guys. So ito yung dalawang lock nya. So talagang napakadumi nya. Yan. So makunat siya. So kailangan na naglalaro yan. Ayan, so linisan natin. Yan guys, so ito na. Yan, kung makita nyo, napakalambot niya na. Yan, di katulad kanina na napakakunat. So lagyan natin dito ng kalso. Dahil maglalagay tayo nito guys. Yan. So kailangan na nakalakyan dito. Yan. Yan. Yan guys, kung makikita nyo. So ito naman, yan, malinis na. O lagay na natin to. Yan. Tapos itong tornilyo nya. So ito guys, basta mag pre-wheel siya ng maganda, basta lumambot yung valve nya, so yun yung pinakamaganda doon, yun yung tama. Dahil kung maganit yun, so mahihirapan tong magnetic nya ay tulak, so talagang mag-check engine. So ito, obserbahan pa natin to. So kung lumitaw pa rin yung check engine, papalitan tayo nitong EGR buo. Ito, babalik na rin natin to. Dahil hindi natin natanggal. So ang importante, nalinisan yung valve niya, tapos lumambot. So hindi katulad kanina. Yan. So pwede na natin ikabit to para makita natin kung talagang mawawala. Yan, so kakabit na lang yun guys dito, hindi naman siya barado dito. Yan, so kakabit, tapos tingnan natin. So ito guys, yung pagkakabit di ko na sa inyo ipapakita. Yan, so basta nakita nyo yung pagbabaklas, okay na yun. I love you. Yan guys, dito na tayo. So nakabit na. Yan, may higpit na yan. So tatlo dito, isa doon sa likod, tapos itong socket. Ayan. So subukan na nating i-reset muna. Dahil ito guys, kahit anong reset mo nito, so bumabalik pa rin siya. So kaya ngayon nag-decide ako na linisan muna. Yan, on muna natin.
Yan, so basahin natin ulit. Ayan guys, so nag 100% na. Tingnan natin to. Ayan, driving controller, i-reset na natin. Ayan, so tapos guys, paanda rin natin. So nawala yung check engine dahil na-reset na natin. So kadalasan ito guys, pagka na-reset nung hindi pa nalilinisan, pagka pinaandar, so lumilitaw ka agad. So ito, riskan ulit natin. Nililitaw pa ba yung trouble code na yon? Yan, kung makita nyo guys, nawala na yung trouble code nya. So ibig sabihin na nag-i-stuck lang talaga yung EGR. So ayun, ganun lang naman guys. Sundan nyo lang tong vlog ko na to. So sa mga naka MUX dyan, ito muna yung gagawin. So kung hindi talaga mawala yung check engine na yon, tapos EGR pa rin yung nabasa, so kailangan talaga magpalit ng bagong EGR. Yan. So like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you.